corruption is not bad. Corruption is only bad if I'm not involved. Yes. But if I'm part of that corruption, I'll defend it. And this is how deep, how dark yung corruption sa mga Pilipino. This is Pinoy Extreme, and I'll try to describe yung ugali ng mga Pilipino and how do we treat corruption sa bansa natin. This is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Alam mo, parati nating binabanggit yung salitang korupsyon, especially patungkol ito sa ibang tao. Pero rarely we found corruption in the very basic unit ng society natin, which is tayo din. Because corruption isn't bad if I'm involved in it. Maraming guilty sa ganitong klaseng mindset, lalo na pagdating sa pagiging self-righteous nating mga Pilipino. Marami sa atin yung nagkaroon ng self-serving na paniniwala. Self-serving bias meaning mas pinapaboran natin, or kada gagawa tayo ng desisyon, mas pinapaboran natin yung welfare natin kesa sa welfare ng nakararami. Now, isa pa sa mga mindset ng Pilipino sa pagiging corrupt nito is yung moral licensing. Yung moral licensing ay yung pagbibigay sa sarili mo ng isang idea na tama yung ginagawa mo dahil nagiging mabuti ka doon sa mga taong gusto mong tulungan. Like for example, yung pamilya mo. Gina-justify ng mga Pilipino yung pagiging corrupt or yung hindi nila paggawa ng tama dahil inaalagaan nila yung pamilya nila, tumutulong sila, mabait naman sila, and so on and so forth. And dito na rin papasok yung in-group loyalty natin, which is yung mga parti-partido natin. Dahil ginagawa ng ganito or ng kung sino mang kabilang sa grupo ko yung ganitong bagay, korupsyon, gagawin ko na rin. That's another factor. Now, na-normalize yung ganong klaseng mindset sa mga Pilipino, kaya pag kino-call out mo na yung ganong klaseng ugali, imbis na aminin nila na nga mali ako, they actually go lengths para i-defend yung ganong klaseng paniniwala. And you know why we do that? It's because of what we call sunk cost fallacy. Ano yung sunk cost fallacy? Yun yung bagay na nakapusta ka na eh. Nag-effort ka na, nagbayad ka na, may ginugol ka ng resources doon sa pagpanig mo, doon sa ganong mindset. Kaya, ngayong nalaman mo na mali pala, parang nanghihinayang ka na magpalit, mag-iba. Kasi nga, nakapagbuhos ka na ng sarili mo, ng oras mo, ng paniniwala mo doon sa isang maling bagay. And katulad nga ng very common din na ugali ng Pilipino na hirap silang aminin pag magkakamali sila. And yun yung epekto ng sunk cost fallacy sa mga Pilipino. Tingin natin na pag nagkamali ka doon sa isang bagay na pinagbuhusan mo ng sarili mo, hindi ka na pwedeng makabawi. Actually, sa kabaliktaran, the more that you stay with that wrong mindset is mas mababaon ka sa utang. Imbes na nakakapagpundar ka na ng energy or resources
doon sa mas tamang bagay, nakulong ka doon sa idea na pinaglalaban mo, kahit naman mali. Ang isa pa sa dahilan kung bakit ayaw magbago ng Pilipino, ayaw nga nilang mahihirapan or ayaw nilang dumadaan sa inconvenience ng pagbabago kasi it's painful. It's painful to know that we are wrong. It's painful to know that we know very little. And it's painful to know that we are going to undergo changes instead na nanatili na lang tayo sa pagiging komportable sa kung ano yung alam natin, ano tayo, at ano yung posisyon natin sa buhay. Hanggat nananatili tayo sa pagiging or pagkakaroon ng mindset ng isang victim, ng isang mahina, ng isang alagain, at yung refusal nating i-admit na hindi gumagana kung ano man yung ginagawa natin, mananatili tayo sa isang estado na kung saan sisisihin natin yung ibang tao or lahat ng tao sa paligid natin, puwera na lang sarili natin.